Hindi ko alam kung maniniwala ba ang karamihan sa inyo sa ikukwento kong ito. Pero gusto ko lang sanang sabihin na maraming nilalang ang nabubuhay sa ating mundo. Hindi natin ito solo. May mga nakahihindik na lihim ang ilan sa mga taong inaakala natin ay mabait, mapagkakatiwalaan at kahanga-hanga. Minsan sila pa itong may nakakatakot na lihim tungkol sa kanilang pagkatao na kung pilit lang nating tutuklasin ay magigimbal tayo sa ating malalaman. Kagaya na lang ng isa sa pinakarerespetong tao dito sa aming probinsya. Tawagin na lang natin siyang si Kapitan Cardo. Matulungin siya at mahusay sa larangan ng politika. Matalino at higit sa lahat, mapagmahal sa kapwa. Isa siya sa masasabi kong perpektong politiko sa aming lugar. Walang napapabalitang kinurakot, inabuso o niloko. Isang perpektong ama sa kanyang mga anak. Isang malambing na asawa at kayang makipagsabayan sa mga taong mas mababa sa kanya. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, siya man ay may madilim na sekretong tinatago. Isang nakahihindik na lihim na magbibigay ng bangungot sa kung sino man ang makatutuklas nito. Bata pa lang ako ay kapitan na ng aming barangay si Kapitan Cardo. Sa sobrang ganda niyang magdala ng tao, halos wala nang nais kumalaban sa kanya tuwing eleksyon. Kaya niyang patahimikin ang bawat panig na nagkakagulo. Kaya niyang hanapan ng butas o pagtakpan ng sinumang may kasalanan at kaya niyang gumawa ng paraan para maayos ang problema na kanilang kinakaharap. Naisip ko nga, gusto kong maging katulad niya paglaki ko. Maraming humahanga sa kanya at kulang na nga lang sambahin siya ng mga tao. Pero habang lumalaki ako, habang nagkakaroon ako ng matino at matatag na pag-iisip, unti-unti ko nang nakikita ang mga bagay na nakagigimbal tungkol sa kanya. Hapon iyon ng Miyerkules. Late 1990s. Nang maglakad ako pauwi galing eskwelahan. Mula doon, maglalakad ako ng 1.5 kilometro pauwi sa aming bahay. Sa kalsada ay marami akong madaraanan, mga tindahan, kapilya at ang barangay hall. Nung hapong yun, nadaanan kong maraming tao sa barangay hall. Mukhang may pinagbabati na naman si Kap. Palibasa kasi itong ilan sa aking mga kababayan ay walang ibang ginagawa kundi mang chismis at manira ng kapwa. Kaya kapag napapasubo ay walang nagagawa kundi humarap sa barangay hall para ipagtanggol ang sarili. Isa sa nahagip ko ng tingin ay ang kilalang magnanakaw sa amin, si Elmer. Tingin ko na sa 30 na ang edad niya pero wala pang matinong ginagawa sa buhay. Nakakainis nga dahil pabalik-balik na lang siya sa kulungan tapos lalabas na naman. Hindi ko tuloy alam kung may balak pa ba siyang magbago o wala na. Mukhang siya ang inirereklamo dahil nakikita ko si Aling Lorna na galit habang dinuduro siya. Mukhang may ninakaw na naman ang kumag at nahuli kaya ipinabarangay. Dahil sa kuryosidad, naisip kong makinig sa usapan nila kahit hindi naman ako kasali. Gusto ko lang malaman kung ano ang gagawin ni Kapitan Cardo para magkaayos sila Aling Lorna at Elmer. Narinig kong pinapakalma ni Kapang Ginang at pinagsabihang papalitan ng lahat ng ninakaw ni Elmer. Kaya naman tumangutango si Aling Lorna. Hindi nila alam na minamatyagan ko sila dahil nasa likurang bahagi ako ng silid kung saan may mga bintanang nakabukas para makapasok ang hangin. Nang umalis ang Ginang, si Elmer naman ang binalingan ng tingin ni Kap. Sabay sabing
magbabago na daw ang lalaki mamaya, na para bang sigurado na siyang magbabago nga ito. Hindi ko alam kung paano niya gagawing magiging mabuting tao si Elmer pagkatapos ng simpleng pagkausap sa kanya ni Kap. Pero nagulat ako nang isara nila ang pinto at igapos ang lalaki sa kinatatayuan nito. Walang kaalam-alamang mga tao sa labas, lalo na't nagkanya-kanya na sila sa pag-uwi. Kaya naman nag-aalalang tiningnan ko si Kap habang nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin kay Elmer. Si Elmer naman ay nakapagtatakang hindi man lang makapagsalita. Tila ba siya'y nakakita ng nakakatakot na mukha, kaya hindi man lang niya magawang ibuka ang kanyang bibig. Ako naman ay bahagyang yumuko sa takot na malaman nilang pinapanood ko sila. Kadena ang itinali nila kay Elmer, kaya hindi ito makawala. Nilapitan ng lalaki ni Kap, tsaka siya nagsalita. Anya, lahat daw ng mga masasamang tao ay buburahin niya sa mundo. May mga taong yumao na at mababaitang nararapat lang na muling mabuhay at ipalit ang kanilang katauhan para maging mas maayos ang mundo. Narinig kong nanginginig na nagtanong si Elmer kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Kaya humalakhak naman si Kapitan Cardo. Nagulat ako nang itaas ni Kap ang kanyang kamay at pinakita ang humahaba niyang mga kuko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman sa mga sandaling ito. Biglang nag-iba ang tingin ko kay Kapitan. Parang naging iba siyang tao. Ang mga mata niya ay pumula, bumangis at nakakatakot. Nagkaroon siya ng matutulis na pangil at mahabang dila na kayang pumulupot. Walang babalang kinalmot niya ang dibdib ni Elmer. Saglit lang na napaigtad ang lalaki. Maya-maya lang, nanginig ang tuhod ko nang makitang may pumatak na dugo sa paanan ni Elmer. Kaunti lang yon hanggang sa animoy, gripo itong sumirit. Hindi pa nakontento si Kapitan Cardo at winakwak pa niya ang dibdib ni Elmer. Hinugot niya ang mga lamang loob ng lalaki at walang habas na nilantakan. Pakiramdam ko, ako ang nanghihina dahil sa aking nakita. Hindi ko kayang tagalan ng kanyang ginagawa. Bumakas ang dugo sa mukha ni Kapitan pero hindi niya ito ininda. Sa halip, tinawag niya ang kanyang sekretarya at sinabing dalhin sa lihim na silid ang katawan ni Elmer para isagawa ang pagbabaon ulit ng puso ni Kuya Greg. Nagulat ako sa narinig. Hindi ko alam kung paanong nasa kanya ang puso ni Kuya Greg at ano ba ang gagawin niya rito. Dahil sa labis na kuryosidad ay sinundan ko siya hanggang sa lihim na kwartong sinasabi niya. Kabisado ko ang buong lugar na nasa loob ng barangay hall. Alam ko dahil madalas ako doon. Nakita ko nang ilagay ng mga tanod ang katawan ni Elmer sa isang kamang may gulong. Itinulak nila ito papunta sa silid na yon. Dahil may lihim ding lagusan, ay gumapang ako papasok sa animo munting tunnel para makita ng malinaw kung ano nga ba ang gagawin nila. Nakita kong may suot na itim na balabal sina Kapitan, ang kanyang mga kagawad, sekretarya at lahat ng kasapi niya. May kanya-kanya silang dalang pula at asul na kandila. Nakahilera ang mga may hawak ng pula sa harapan ng katawan, samantalang sa pusong nakalagay sa bote naman nakatayo ang may hawak ng asul. Nagdarasal sila ng mga lingwaheng hindi ko maintindihan. Ilang saglit lang, kinuha ni Kap mula sa pagkakababad sa bote ang puso at inilagay sa katawan ng yumaong si Elmer. Maingat nila itong ginawa tsaka tinahi ang kanyang dibdib at muling dinasalan. Hindi ko alam kung anong klaseng ritual iyon, pero para sa akin ay hindi ito maganda.
Muli akong gumapang palabas para umuwi na. Hindi ko kayang tagalan sa panonood ang kanilang ginagawa. Karumal-dumal ang krimen na aking nasaksihan. Matamlay akong nagpatuloy sa paglalakad. Nang makarating sa bahay, nagmano ako kay nanay tsaka nagpaalam na aakyat muna sa aking kwarto. Minsan ko nang inisip na may perpektong pamilya ko. Pero yung totoo, nakakahiya ang lahing pinagmulan ko. Hindi ko pa nasasabi sa inyo, pero tatay ko si Kapitan Cardo. Alam ko kung anong klaseng nilalang siya. Siya ay isang aswang, isang mataas na uri ng bangkilan na kayang bumuhay ng mga kalahi niyang aswang na yumauna sa pamamagitan ng ritual. Sila ang tinatawag na aswang na mangkukulam. Walang imposible para sa kanila. Kaya nilang gawin ang lahat. Siguro ay maliban na nga lang sa pagpunta sa langit. Mga alagad kasi sila ng dilim. Matamlay ulit akong bumaba nang marinig ang pagtawag ng aking nanay. Oras na para sa hapunan. Nang dumulog ako sa mesa, nakita ko sina Tatay at Elmer. Magkatabi sa upuan at masayang nag-uusap. Lumiwanag ang mukha ni Elmer nang makita ako. Pero alam kong hindi na siya ang tunay. Kilala ko kasi ang mga ngiti niya. Alam kong siya ang aking Kuya Greg. Nagsalita si Tatay at sinabing nagbalik na si Kuya. Hindi na kami mamamatay pa. Kaya na niya kaming buhayin anuman ang mangyari. Higit sa lahat, kami ang magmamana ng kapangyarihang taglay niya para tumulong sa ibang tao. Matagal ko nang alam na ginagawa niya to. Hindi ko lang talaga mapagsabihan si Tatay na itigil na ang kahibangang ito. Ginagawa niyang alipin ng lahat ng tao. Lalo na, binubuhay niya ang lahat ng yumao kapalit ang kaluluwa ng mga masasamang tao. Marahil ay lumulutang na ngayon ang kaluluwa ni Elmer sa alapaap. Hindi alam kung saan pupunta dahil sa biglaan niyang pagpanaw. Pumikit ako at humingi ng tawad sa Panginoon sa hindi na mabilang na beses. Masama ang aking pamilya. Hindi ko kayang tanggapin ang kanilang paraan para makamit ang kapayapaan sa aming lugar. Napayuko ako. Oo, at nakakatulong kami pero sa madilim na paraan. Pumapatay kami para may mabuhay ulit at hindi ako sang-ayon sa paraang yon. Masama ang pumatay at hindi ko kailanman gugustuhin na mapabilang sa lahi ni Tatay. Kasi hodang siya pa ang ama ng aming bayan. Lingid sa kaalaman ng lahat, madilim ang sekreto ni Kap. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo, Kuya Chris, at sa lahat ng tagapakinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rico. 16 anyos at isang estudyante at kasalukuyang nakatira sa isang mataong barangay sa lungsod ng Maynila. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan namin ng aking kaibigan nang minsang tumira din kami sa Pampanga. Alam ko pong walang maniniwala sa amin dahil sasabihin nila na ang aming karanasan ay bunga lang daw ng pagiging matatakutin naming mga bata. Pero minsan, hindi naman lahat ng iyon ay purong walang katotohanan. Ipapauna ko na lang pong sabihin na ang mga aswang ay totoo. Minsan ay nagpapanggap silang mga kauri natin para wag silang makuyog ng taong bayan. Siyempre itinuturing silang salot sa ating lugar nung araw at magpahanggang ngayon.
Ito pong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 2006 at ako'y 8 taong gulang pa lamang noon. Mayroon akong kaibigang kasama ko noong naging saksi sa pagkakakita namin ng isang aswang. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Harvey. Kagaya ko ay 8 taong gulang lang din si Harvey at pareho kaming nasa grade 3. Kami ay matalik na magkaibigan. Ang aming mga magulang din kasi ay partikular na ang aming mga nanay ay magkababata noong araw. Higit pa sa tunay na magkapatid ang turingan namin sa isa't isa. Sabay kaming kumakain noon at maligo sa lugar na tinatawag nilang Taldawa o Ilog. Halos hindi kami mapaghiwalay ng aming mga magulang dahil sabay din kami sa pagpasok sa paaralan at gayon din naman sa pag-uwi. Isang araw, uso noon ang sabungan ng mga kalapate. Nakita naming mukhang masaya ang ganoong gawain na naging dahilan para makapagdesisyon kami ng aking kaibigang si Harvey na mag-ipon ng pera para makabili ng kalapate, makagawa ng kanilang bahay at pagkain. Sabi kasi nung kakilala kong nag-aalaga ng kalapate, malaki na raw ang kita niya sa pagsasabong ng ganoon. Bawing-bawi na ang kanyang puhunan. Medyo nasilaw din ako sa kanyang sinabi dahil kahit sugal na matatawag ang ganoong klaseng gawain ay nagkakapera naman kami at makakatulong pa sa aming mga pamilya. Kaya naman kinausap ko ang aking kaibigan at sinabing mag-ipon kami ng pera. Labis ang tuwang nadarama ko nang pumayag si Harvey at sinabi niyang tutulong siya sa pag-iipon. Araw-araw, nagbubukod kami ng mga barya na sasapat sa aming planong pagbili ng kalapate, bahay at pagkain ito. Nakatutuwa nga po dahil sa isang araw, nakakarami kami ng pera na naiipon, lalo na't binibigyan kami ng aming mga kaklase dahil gusto raw nilang suportahan ang ginagawa namin. Maliban pa doon, ay inaabutan din kami ng aming mga magulang ng sapat na pera para sa pambaon sa eskwelahan. Kaya naman nadadagdagan ang aming ipon hanggang sa umabot na nga ito ng 1,000 piso. Pagkalipas ng ilang araw, napagpasyahan na din naming bilhin ng kalapating matagal na naming inaasam. Nagpaalam kami sa aming mga magulang ng araw na yon para maaga kaming makarating sa bilhan ng kalapate. Ang alam kasi naming bilihan ng mga kalapate ay nasa liblib na baryo. Sa Pampanga pa din naman, bagamat may kalayuan pa din ito sa bahay. Ipagpaumanhin niyo na din po, Kuya Chris. Hindi ko na lang po kasi sasabihin ng eksaktong lugar sa Pampanga bilang respeto po sa mga naninirahan at mga residente sa lugar na yon magpahanggang ngayon. Sabik naming pinuntahan ang baryong yon. Gamit ang bisikleta ay halos 1 oras din ang tinakbo naming biyahe hanggang sa makarating kami sa isang medyo madilim at mayayabong na kagubatan. Nagtanong-tanong kami sa mga residente hanggang sa matuntun nga namin ang matandang lalaking nagtitinda ng mga kalapate. Nasa tila pusod na yata ng kagubatan ng kanyang tirahan. Mag-isa lang siya at mukhang walang kasama. Pagdating namin sa kanyang tahanan, naabutan namin siyang nagsisiesta sa kanyang silyang tumba-tumba. May suot na salaming itim sa mga mata ang matanda, kaya hindi ko tuloy alam kung natutulog ba siya o nakadilat. Tingin ko ay sobrang tanda na ng edad ng matandang lalaki. Bakas naman kasi sa kanyang panlabas na anyo ang panghihina at kakulangan ng lakas. May tungkod kasing nasa gilid ng kanyang kinauupuan. Kaya naman nagpatao po kami na kaagad niya namang tinugon. Lumapit kami ni Harvey sa matanda
at kinamusta ito. Ang sabi niya ay ayos lang naman daw siya. Sabay tanong kung ano ba ang sadya namin sa tahanan niya, gayong kay liblib na raw nito. Medyo nakaramdam ako ng pagkabalisa dahil gumaralgal ang boses ng matanda. Parang sabik siyang makita kami sa hindi magandang paraan. Medyo kinabahan tuloy ako sa paraan ng pagtitig niya sa amin. Nang lumapit ako sa kanya para magbigay galang sa pamamagitan ng pagmamano, ay napasinghap ako. Para siyang hindi naliligo, Kuya Chris. Amoy isda na parang nabubulok na laman ang kanyang itsura. Kaya naman kahit masusuka na ako ay nagkunwari pa din akong ayos lang at yumuko. Nagulat ako nang masulyapan ng nilalangaw niyang mga paa na kay daming sugat. Kinalabit ako ni Harvey. Bakas din sa mukha ng aking kaibigan ng kanyang pandidiri. Bagamat nananatili pa din kaming magalang. Bumulong siya sa akin, sabay sabing tanungin ko raw si Manong kung may alam ba siyang nagtitinda ng mga kalapate. Kaagad kong nilingon ng matanda at saka nagtanong. Ang sabi niya ay oo at siya daw mismo ay nagbebenta ng mga nasabing kalapate. Hindi ko alam kung bakit parang biglang sumigla ang nasabing matanda na animoy naka-jackpot. Gayon pa man ay ipinagsawalang bahala ko na lamang yon. Sabi niya, dekalidad raw ang mga alaga niyang kalapate. Sa loob daw ng 3 araw na pag-iensayo ay sigurado siyang matututo daw kaagad ang mga ito. Sabi ko sa matanda, kung pwede ba kaming tumingin sa mga sinasabi niyang kalapate. Kaya naman tumango-tango kaagad siya. Anya, hintayin na lang daw namin siya at kukunin niya na muna ang mga kalapate. Ayon sa aking kaibigan, sa wakas ay makakabili na din kami ng kalapati na kay tagal na naming inaasam. Ewan ko ba kung bakit nasabi ko sa kanya na wag muna siyang magsaya. Medyo nagdududa kasi ako sa ikinikilos ng matanda. Parang may kakaiba sa paraan ng pagkangisi niya kanina bago umalis. Humalakak pa si Harvey sabay sabi sa akin na wag ko raw pagdududahan ng matanda dahil maayos naman itong nakikipag-usap sa amin. Ilang saglit lang, lumabas ang matanda na dala ang kalapating sinasabi niya sa amin. Nagulat ako dahil may kalakihan yon at mataas din ang tindig. Namamanghang tinanong ko ang matanda kung magkano daw ang kalapating dala niya na sinagot niya naman ang 200 daw. Sobrang mura para sa isang kalapate. Kaya yun na nga, binili namin ito, Kuya Chris. Noong papaalis na kami ay nilingon ko ulit ang matanda. Nagulat ako nang makitang nakatitig siya sa amin sa mabalasik na pamamaraan at parang naglalaway pa. Kinabahan ako ng sobra. Kaya naman inaya ko nang umalis si Harvey tsaka tinanong ko sa kanya kung wala ba siyang napansin sa matanda. Sagot niya naman ay mukha raw kalapate si Manong. Sabay kaming nagtawanan at nagmadali na sa paglabas ng kagubatang yon. Nagpatuloy kami sa pagbabike. Ilang minuto lang ang lumipas ay may narinig kaming mga lumilipad na ibon sa taas namin at para bang kami ay sinusundan. Binaliwala lang namin ito. Inisip na baka grupo lang ito ng mga ibong may balak na lumipat ng ibang direksyon. Kaya naman tumingala kami ni Harvey. Hindi kami nagkamali. Ang nakita namin ay kalapati nga. Naiwan kasi ang isa at piniling dumapo sa isang sanga. Pero sobrang nahindik ako nang matitigan ng kanyang itsura. Parang dugo ang mga mata nitong nanlilisik na nakatingin sa amin. Ilang saglit lang, parang bumibigat at bigla na lang lumaki mula sa kinadadapuan ang kalapati. Kaya yung isang nabili naman namin ay nabitawan ko. Huli na para habulin namin ng kalapati. Mas natuon kasi ang aking atensyon sa kalapating nakasampa sa sanga na biglang nagbago ng anyo.
Nagkaroon ito ng makintab at nangingitim na balat. Ang kanyang dila ay lumawit at humaba, samantalang nagkorting tao ito, kaya naman napamura ako. Minuwestrahan ko si Harvey. Nabilisan ang pagpadyak ng bisikleta sa takot na maabutan kami. Kay bilis kasi nitong nakalipad papunta sa aming harapan. Napahinto kami at napatitig sa kanya. Sigurado ako, kahawig ng aswang ang matandang lalaking nagbenta sa amin ng kalapate. Binilisan ni Harvey ang pagpadyak at may nakasalubong kaming isang mama na mukhang tricycle driver. Tinanong niya kami kung anong nangyayari sa amin. Nanginginig na ikinuwento namin ni Harvey na hinahabol kami ng matandang aswang na nagpapanggap bilang tindero ng kalapate sa may pusod ng gubat. Ang sabi ng lalaki, kung may tiwala raw kami sa kanya, ay mas mabuti pang sumakay na daw kami sa kanyang minamanehong tricycle. Nagkatinginan kami ni Harvey sabay sakay, kaya binilisan ni Manong ang pagmamaneho. May kadiliman na din kasi kaya pareho kaming balisa. Makalipas lang ang ilang saglit ay nakarating kami sa kalsada na naging dahilan para makahinga kami ng maayos. Kay laki ng pagpapasalamat namin sa kanya dahil inihatid pa niya kami ni Harvey sa aming mga tahanan. Pagdating ko sa bahay ay mahigpit kong niyakap ang aking inay at kinuwento ang mga nangyari. Kinabukasan, pumunta kami sa barangay at inireklamo ang pananakot na natamo namin sa matanda. Tsaka tinungo ang kanyang tahanan sa pusod ng gubat kasama ang iilang tanod. Ngunit nagulat ako nang mapagtantong wala namang nakatira doon. Naging aral sa akin ang nangyari sa amin ni Harvey. Magmula noon ay napagdesisyonan na lamang namin ng aking kaibigan na wag nang mag-alaga ng kalapate. Baka mamaya ay hindi lang kami nito tatakutin, kundi baka tuluyan na ding lamunin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Gumagalang ang inyong kaistorya, Rico. Batid ko nang simulat sa pool ay may kakaiba na talaga sa mga ngiti ng lola ni Buknoy. Hindi ko lang alam kung ano yon. Basta alam kong kakaiba at halos hirap akong kalimutan. Si Buknoy ay kaklase ko noong grade 4. Naging matalik kaming magkaibigan. Sa lahat ng naging malapit sa akin noong elementary, ay sa kanya lang ako nagtitiwala ng husto. Anya, ako raw ang kapatid na kahit kailan ay hindi siya nagkaroon. Mabait si Buknoy, respetado at maasikaso. Yun nga lang, kahit kailan ay hindi ko pa nagagawang pumunta sa kanilang bahay kahit minsan. Para bang may tinatago siya. Kapag inaaya ko nga siyang puntahan siya sa kanila ay todo tanggi siya. Saka na lang daw at hindi maganda ang pakiramdam ng lola niya. Ni minsan ay hindi ko pa nakakausap ang lola niya. Nakita ko na ito pero parang umiiwas naman ang matanda sa akin. Palipat-lipat na lang kasi sila ng bahay. Tingin ko naman ay mayaman sila dahil maraming pera si Buknoy at may sariling bisikleta. Naging misteryoso tuloy ang dating niya para sa akin. Gayunpaman, hindi naman ito big deal sa akin. Sanay na din naman ako na maraming nakabinbing tanong sa isip. Nang mag-high school kami, mas naging malapit si Buknoy sa akin. Anya, sa lahat ng nakilala niya ay ako lang ang naging mabait sa kanya, kaya pinakaiingatan daw niya ako. Palagi niya akong hatid sundo mula sa aming bahay. Masaya ako dahil hindi kagaya ng ibang kaklase ko si Buknoy. Ilang beses na niya akong pinagtatanggol. Hindi niya hinahayaang may
makapanakit sa akin. Isang araw, nagulat ako nang pumasok siyang may mga kalmot at pasa. Nang tanungin ko naman siya ay ayaw niyang sumagot. Malakas ang duda kung ang kanyang lola ang may gawa nun. Wala naman kasi siyang mga magulang eh. Sa halip, nakiusap siya sa akin na layuan ko daw muna siya. Kahit ilang araw lang daw dahil may kailangan lang daw siyang gawin. Pagkasabi nun ay bigla na niya akong iniwan na para bang hindi kami magkakilala. Aminado akong nag-alala ako at sumakit ang ulo sa kakaisip kung ano nga ba ang problema niya. Kinabukasan, nasaktan ako ng husto nang makitang iba na ang mga estudyanteng nakaakbay sa kanya. Kapag lumalapit naman ako ay sinasadya niyang hilahin ang mga bagong kaibigan niya sa ibang lugar na tila ba nandidiri talaga sila sa akin. Nasaktan ako sa ginawa niya. Hindi ko alam kung may nagawa ba akong kasalanan at iniiwasan niya ako. Siya lang naman ang nag-iisang kaibigan ko. Kaya malungkot akong pinagmamasdan na lang siya kasama ang mga bago niyang kaibigan na masayang nagtatawanan habang nagbibiruan. Sa isang iglap, nabaliwala ang pagiging malapit naming dalawa. Gustuhin ko mang magtampo ay hindi ko kaya. Ayaw kong malaman niyang nalulungkot ako dahil sa ginawa niya. Isang araw, narinig ko sa mga naglalaro sa gym na inimbitahan di umano ni Buknoy ang kanyang mga bagong kaibigan sa kanilang bahay. May munting handaan raw na gagawin dahil kaarawan ng lola nito. Gusto kong manatiling kaibigan ni Buknoy. Kaya kahit alam kong hindi ako imbitado ay bumili ako ng regalo para sa lola ni Buknoy. Alas 8 ng gabi, Huwebes. Nakahanda na ang aking dadalhin at suot ko ang formal na damit na bigay din sa akin ng aking kaibigan. Gusto ko lang magbakasakali na papansinin niya ako kapag kumatok ako sa bahay nila. Para mapabilis ang pagbiyahe ko ay hiniram ko ang motorsiklo ni kuya. Para hindi ako mukhang kaduda-duda, sinundan ko ang mga bagong kaibigan ni Buknoy. Lahat sila ay kay gaganda ng suot at sabik na sabik sa pupuntahang party. Pare-pareho silang may mga dalang regalo. Hindi ko maiwasang mainggit sa kanila. Ang daming tanong sa aking isipan. Kagaya ng bakit nga ba hindi na ako kinakaibigan ni Buknoy. Iniiwasan niya ako at hindi man lang ako magawang paliwanagan ng maayos. Otomatiko kong pinatakbo ang motorsiklo nang makita kong may dumating na kotse. Sinundo pang talaga ni Buknoy ang kanyang mga kaibigan. Samantalang ako dati, hindi man lang niya magawang imbitahan sa loob ng bahay nila. Nakita kong sabik na lumulan sa sasakyan ng mga ito at bumiyahe na. Akala ko sa bahay nila sa kabilang barangay idaraos ang kaarawan ng lola ni Buknoy. Pero mali pala ako. Nakita kong lumiko sila sa isang shortcut na alam kong papunta naman sa kagubatan. Gusto kong magtaka, pero baka mapag-iwanan nila ako. Mabilis pa namang magpatakbo si Buknoy at medyo napapadistansya na ako. Binilisan ko ang pagpapatakbo hanggang sa makarating kami sa isang malaki at lumang bahay. Nakaawang na ang gate na para bang sinasadyang hintayin ng mga bisita. Ipinarada ni Buknoy ang kanyang kotse sa harap ng main door. Samantalang dali-dali ko namang pinatay ang makina ng motorsiklo para hindi nila ako mapansin. Nang pumasok sila sa loob, pinilit ko munang ikalma ang sarili ko. Nasasaktan ako. Hindi ko matanggap na ipinagpalit ni Buknoy ang ilang taong pagkakaibigan namin sa mga taong kailan lang niya nakilala. Nang mapakalma ko ang aking sarili,
Lumibot ako sa likurang bahagi ng malaking bahay at doon tumingin-tingin. Pansin kong maraming kwarto ang bahay na yon. Nakaawang din ang likurang bahagi kaya naman nagpasya akong pumasok doon. Tahimik naman sa loob na napagtanto kong kusina pala. May mga nakahilerang pinggan sa isang parihabang mesa sa may komedor pero wala namang handang pagkain. Ang napansin ko lang, malalaking kawa na may pinakukulong tubig. Nang makarinig ako ng mga yabag papunta sa aking kinaroroonan, ay dali-dali akong nagtago sa ilalim ng hagdan. Kumakabog ang aking dibdib at balisa ako sa takot. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng ganito. Humalo sa ingay ng mga yabag ang tumatawang mga kasamahan ni Buknoy na noon ay nasa komedor na pala. Kanya-kanya silang reklamo dahil birthday daw pero iisang bowl lang ng sabaw ang nasa gitna na kailangan daw muna nilang pagsaluhan muna bago ang main course. Walang imik na sumandok ang mga bagong kaibigan ni Buknoy at nagtatawanan. Baka raw litsyong tao ang isisilbi ng lola ni Buknoy sa kanila. Nanatiling tahimik ang kaibigan ko, samantalang nagsikuhan naman ang mga bisita. Ilang saglit lang. Nagreklamo raw na inaantok ang mga bagong kaibigan ni Buknoy. Kanya-kanya silang bagsak sa mesa at basta na lang nawalan ng malay. Tsaka naman lumabas ang lola ni Buknoy at pumapalakpak ng malakas. Labis na nagpasalamat ang matanda nang makita niyang wala ng malay ang mga ito at inutusan pa si Buknoy na buhatin sa mga silidang mga estudyante. Kinabahan ako at nagmamadaling lumabas ng kanilang bahay para pakalmahin ang aking sarili. Masama ang kutob ko sa mga nangyayari pero biglang sumagi sa aking isipan ang tungkol sa pagiging aswang ng lola ni Buknoy. Usap-usapan yon sa amin at hindi lang ako naniniwala kasi nga sobrang bait ng kaibigan ko. Imposibleng gawin niya sa akin ang mga bagay na ginagawa ng isang aswang dahil magkaibigan kami. Umihip ang malamig na hangin panggabi. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot habang pinakikinggan ang paligid. Ang mga nilalang sa kakahuyang nasa aking likuran ay tila may pinanghihinayangan. Hindi ko sila pinansin at hinayaan ko na lang na mag-ingay. Tutal naman ay hindi ako natatakot sa kanila. Simulat sa pulay hindi pa ako nakakakita ng itsura ng aswang. Ang alam ko lang, tila ibon ang huni nito. Pumasok ako sa loob ng matapos kong pakalmahin ang aking sarili. Sinalubong ako ng isang matinis na palahaw kaya naman kabadong umakyat ako sa taas ng kanilang bahay. Nanginginig ang aking mga tuhod nang makita sa isang nakaawang na pinto ng kwarto ang isa sa mga bagong kaibigan ni Buknoy. Duguan ito at sugatan ang dibdib. Nagulat ako nang makitang nilalantakan siya ng isang matandang babae. Nakakatakot ang mukha nito. Mapula ang mga mata. Mahahaba ang kuko at matulis ang pangil. Pakiramdam ko nga, hindi na ito normal na tao. Lumapit ako at naghanap ng maipanghahataw sa matanda na kaagad namang napigilan ni Buknoy. Namumula ang mga mata niyang hinila ako at dinala sa labas. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman nang sabihin niya sa aking hindi ako dapat narito. Dahil sa bugso ng damdamin, malakas ko siyang sinuntok na ikinabagsak niya sa sahig. Sinabi ko sa kanya ang mga bagay na nakapagpapasakit sa akin. Malungkot na bumangon si Buknoy at sinabing mahal niya ako dahil ako lang daw ang naniniwala sa kanya. Yun nga lang,
Aswang daw kasi ang lola niya. Umiiyak na sinabi ko sa kanyang maiintindihan ko siya kung nagtapat siya sa akin. Ako man ay isang aswang kagaya nila at baka tulungan ko pa silang maghanap ng biktima kung nanaisin nila. Sa eksenang yun, lumabas ang lola ni Buknoy. Nakita ko kung gaano kabangis ang mukha nito, pero hindi ako natakot. Tinitigan ko ang mga mata ng matanda na tila ba mas mataas na uri ng pagkatao ang mayroon ako kaysa sa kanya. Nanginginig na nagtapat ang lola ni Buknoy na kay tagal na niyang tinago ang lihim niya. Hindi siya nagsisisi na naging aswang siya dahil sa paraang yun lang siya nagiging malakas. Nilapitan ko ang lola ni Buknoy at inakay ito papunta sa kanilang sopa. Naupo kami at nag-usap. Inamin ko sa kanya na dati akong ganyan pati ang buo naming pamilya. Nambibiktima kami ng tao upang mabuhay. Ngunit kalaunan ay nagbago iyon mula nung mapatay ang aking ina ng taong bayan dahil sa galit nila sa aswang. Mula noon ay naisip ng aking ama na kung magpapatuloy ang aming pangbibiktima sa mga tao ay lalong manganganib ang aming angkan. Kung kaya't sa halip na tao ang aming kainin ay naging hayop na lamang ang kinakain namin upang mabuhay. Habang sinasabi ko ito, ay nakita kong lumuluha si Buknoy. Napaluhod ito at humingi ng tawad sa akin. Siya daw ang dapat sisihin at hindi ang kanyang lola. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang lola, ay siya daw ang nagdadala ng mga taong pwedeng biktimahin ng kanyang lola upang mabuhay lang ito. Matapos ang eksenang iyon, ay nilapitan siya ng kanyang lola at niyakap. Nangako itong hindi na siya gagambalain para maghanap ng kanyang makakain. Bagkus ay susundin daw niya ang mga nabanggit ko. Tanging mga hayop na lang ang kanyang kakainin. Umuwi ako ng nakangiti habang nagmomotorsiklo. Naisip kong tunay palang kaibigan nitong si Buknoy sa kadahilan ng totoong pinahahalagahan niya ako. Naging malagim man ang gabing iyon ay nagkaroon pa rin ng liwanag sa pag-iisip ang lola ni Buknoy. Hindi kalaunan ay nanumbalik ang aming pagiging magkaibigan at mas lalong tumatag pa ito. Kahit alam na ni Buknoy ang aking lihim, ay hindi pa rin yun naging hadlang sa aming pagkakaibigan. Isang busilak na pagmamahal na gagawin ng lahat para lang sa lola ni Buknoy. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbasa nito. More power po and God bless. Kadalasan, hindi sa talento nakukuha ang paggagamot. May iba na pinamamanahan ng kakayahan at kung minsan ay itinalaga ng mga elemento para makatulong sa mga nangangailangan. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rowena na 70 anyos na sa ngayon. Masaya na ako sa simpleng buhay ko. Pinili kong manirahan sa kabundukan dahil dito lang ako nakatatagpo ng kapayapaan. Masaya at kontento na akong kaharap ang aking canvas habang nakatitig sa napakagandang tanawing dahan-dahan ko namang iginuguhit. Landscape ang forte ko at masasabi kong magaling ako doon. Kaya kong gayahin ang tempo at tema ng bawat lugar na nakikita ko, kaya lumalabas itong magmumukhang totoo. Nakakapanghinayang lang na hindi ko na kaya pang ipagmalaki sa aking pamilya ang kakayahang mayroon ako. Maliban sa pagpipinta, nakahiligan ko din ang maligo sa talon tuwing Biyernes ng hapon. Mag-isa lang ako, walang kausap o kasama. Sanay na din naman ako. Wala na kasi akong pamilya.
Matagal na nila akong iniwan mula nang yumao sila. Nagkaroon kasi ng malawakang sunog noon sa aming lugar. Nakulong ang aking mga magulang at nag-iisang kapatid sa dati naming bahay. At tanging ako lang ang nakaligtas. Ang nakalulungkot pa, walang naiwan sa akin kundi ang damit na suot ko lang noong gabing yon. Naging palaboy-laboy ako sa bayan at halos magmakaawa para bigyan ng pagkain. Sobrang hirap ng dinanas ko. Alam kong walang nais tumulong sa akin nung mga panahong yon. Pero nagsikap ako hanggang sa may maawa sa akin at inampun nila ako. Sila ay ang mag-asawang inchik na nagtitinda ng mga kagamitang pangpaswerte sa kabahayan. Marami silang alam tungkol sa pungsyoy. Kesyo alam nila kung saan dapat ilalagay ang mga muebles o figurin na pwedeng maghakot ng good vibes. Mabait ang mag-asawa at matulungin sa kapwa. Yun nga lang, minsan ay inakyat ang bahay sa tinitirhan namin at pinatay silang dalawa. Tsaka ninakaw ang lahat ng mapakikinabangang gamit na mayroon sila. Kagaya ng dati, ako lang ang nakaligtas nang makapagtago ako sa basement kasama ang alaga naming pusa. Hindi ko alam kung may balat ba ako sa puwet. Palagi na lang kasing may trahedyang nangyayari saan man ako mapunta. Palagi na lang akong naiiwan ng mga mahal ko kaya ang hirap tuloy tanggapin na nabuhay lang ako sa mundo para maiwan ding mag-isa. Nang mailibing ang mag-asawang inchik, ay napilitan akong mamundok ulit. Kahit kasi namatay sina mama at papa, pati na ang kapatid ko, ay nariyan lang naman ang lupang pagmamay-ari namin. Pinagsikapan ko itong mahawan hanggang sa makapagpasya akong gumawa ng kamalig. Babae lang ako pero hindi naman ako ignorante sa gawain ng mga lalaki. Marami akong alam na gawin. Marunong akong magkaingin at gumawa ng kubo. Kaya ko ding magsaka at mag-alaga ng mga hayop. Marunong akong magsibak ng kahoy at kung ano-ano pa na gawain ng mga lalaki. Nasanay na akong kumilos para sa sarili ko at kaya kong mabuhay kahit malayo ako sa mga tao. Isang araw, habang naglalakad ako sa kagubatan, nagulat ako nang makakita ako ng isang kakatwang bato. Hugis puso ito at kulay itim. Ewan ko ba, naisipan kong damputin ito at ilagay sa bulsa ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa kinaroroonan ng talon. Naghanap ako ng malalaking haligi na pwede kong idugtong sa ginagawa kong kamalig. Kaya nang makita ko ang kahoy na sadya ay tinaga ko ito gamit ang palakol na daladala ko. Nakakapangalahati na ako sa pagputol ay lumibot ako sa kabila para mas mapadali ang pagputol. Pero gayon na lang ang pagtataka ko dahil nakakailang hampas na ako ay hindi pa din ito natutumba. Gayon na lang ang pagkadimbal ko nang makitang iyong dinaanan ng palakol kanina ay parang sugat lang na gumaling at wala nang natitirang bakas. Kahit ilang beses pa akong magpaikot-ikot ay nawala talaga ang bakas ng pagkakataga ko kanina. Sa halip, naging pilat iyon kagaya ng sugat na kusang gumaling. Dahil sa aking natuklasan, ay itinigil ko ang ginagawa at tinitigan ng punong kahoy. Sigurado akong may espesyal na bagay sa kahoy na ito dahil nakita ko ang kanyang kakayahan. Ang ginawa ko, kumuha ako ng kaunting balat mula sa kahoy at dinala sa kamalig. Sa pamamagitan ng pagtatanong-tanong ay napag-alaman kong ang napulot kong bato ay isang agimat na siyang magtuturo kung aling bagay ang may kakaibang kakayahan. Sa normal na tao ay normal lang din ang mga bagay na ito. Pero kapag may hawak ang isang tao ng anting-anting
ay kayang mahulaan ng bagay na may kapangyarihan kagaya ng aking natuklasan. Dito na nagsimula ang pagkakatagpo ko sa mga kakatuwang bagay sa kagubatan. May natatagpuan akong sanggol na unggoy na magkakadikitang katawan, sawang may 2 ulo at marami pang iba. Ang ginawa ko, pinireserve ko ang mga bagay na ito at binabad sa langis na espesyal ko pang ginawa. Natuklasan kong mabisang gamot ang mga ito laban sa mga karamdaman, mapanormal man o kagagawan ng mga elemento. Nagsimula ang una kong panggagamot nang may maligaw na isang buntis sa aking baluarte. Hinahabol daw siya ng isang tiktik. Anya, kanina pa siya naliligaw nang manguha siya ng bulaklak sa kagubatan. Medyo napalayo siya kaya nakalimutan na niya ang daan pa uwi. Umiiyak siyang dumalo sa aking kamalig na mabuti na lang talaga at natuntun niya. Habang kausap ko siya ay otomatikong kumulo ang langis na inihanda ko sa mga pagkakataong ganito. Sobrang kinakabahan ako kaya habang nagsasalita siya ay nakikiramdam naman ako sa paligid. May nilalang sa labas pero hindi ito tao. Isa itong aswang. Naririnig ko kasi ang mahina niyang huni na labis na nagpapakabog sa aking dibdib. Kaya hindi mapakaling pinakiramdaman ko kung saan siya banda naroroon. Ginagaya niya ang tunog ng kahol ng malalaking aso. Karamihan kasi sa mga aswang ay kayang magbago ng anyo at higit sa lahat ay kaya nilang manlinlang ng mga tao para kumagat sa bitag nila. Iba naman ako dahil pinakikiramdaman ko ang bawat galaw nila. Hindi sa pagmamalaki. Kabisado ko na ang estilo ng isang aswang kapag nambibiktima. Mahigpit ang pagkakahawak na ginawa ko sa buntot pagi na aking pangontra sa aswang. Alam kong hindi ako mananalo sa kanya sa usapang palakasan pero sigurado akong kaya ko siyang talunin sa taktika. Hindi nga nakapiyok ang aswang sa labas nang basta ko nalang inihampas ang buntot pagi sa kanyang kinaroroonan. May umigik sa parteng kaliwa ng bintana kaya nagmamadali akong lumabas para mahuli ang aswang na gumagambala sa buntis. Kaya naman inilabas ko din ang langis at isinaboy sa kanya. Hindi ko mapigilan ng mapasinghap nang makitang parang umusok ang kanyang buong katawan matapos matamaan ng langis. Tsaka nagkikisay-kisay na animoy na papaso. Ilang saglit lang. Natigil na ang paghihingalo niya, tanda na wala na siyang buhay. Labis na nagpasalamat sa akin ang babaeng buntis na tinulungan ko. Wala akong kamalay-malay na siya pala ay isang mayamang babaeng nakatira sa bayan. Dahil sa pagkakaligtas niya, kumalat ang pangyayaring ito sa buong lugar namin. Dumagsa ang nagpapagamot sa usapang herbal. Marami ang humingi ng tulong sa usapang kababalaghan at marami na akong nagaping mga aswang. Kinatakutan din ako ng mga mangkukulam sa amin. Lahat naman kasi ng sakit na binibigay nila sa mga tao ay kaya kong gamutin. Hindi sa pagmamayabang, kilala na ang pangalan ko sa amin bilang babaeng albularyo na kayang gumapi sa mga masasamang nilalang na mayroon sa aming lugar. Isang araw, malungkot kong pinagmasdan ang kabuuan ng paligid kung saan naroon ang aming malawak na lupain. Siguro kung hindi nagkasunog o marahil nakaligtas sina nanay at tatay ay baka kasama ko silang nanggagamot ngayon. Nagagawa naming makatulong sa mga taong nangangailangan. Walang kinatatakutan at masaya. Bumuntong hininga ako. Napapikit ako nang maramdamang lumamig bigla ang simoy ng hangin. Lumingon ako sa aking likuran at nagulat. May mga pamilyar na mukha ng tao sa aking likuran na ikinagimbal ko ng husto. Hindi ko alam kung imposible bang mangyari ang mga nakikita ko. Pero nasa likuran ko sina tatay at nanay at ang nag-iisa kong kapatid na pawang nakangiti sa akin.
Hindi bumubuka ang kanilang mga bibig, pero narinig kong nagsasalita sila. Ang sabi, wag daw akong mag-alala at hindi naman daw nila ako iniwan kahit kailan. Palagi daw nila akong binabantayan at binibigyan ng mga agimat dahil alam ng engkantong nagligtas sa kanila na may mabuti raw akong kalooban at nakakayang tumulong sa iba. Hindi ko alam kung paanong nangyaring nasa mundo ng engkanto ang aking pamilya, pero ang sabi nila, kapalaran ko na raw ang magmana at maging tagapangalaga ng mga kakatuwang bagay na natatagpuan ko. Dahil doon ay napaiyak ako. Sa buong buhay na akala ko'y nag-iisa na ako, ay nasa malapit lang pala sila at binabantayan ako. Tumingala ako sa langit, kay buti ng Panginoon. Nawalan man ako pero hindi lubusan. Nasa paligid lang pala sila at nagsisilbing bantay ko. Ginagawa nila ang lahat para maging karapat-dapat akong maging isang babaeng albularyo. Hindi biro ang manggamot sa pamamagitan ng herbal at check manual na pamamaraan. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang mga manggagamot ay hindi lang basta nakakapagpagaling ng sakit dahil alam nila ang lunas sa bawat karamdaman. Lumipas ang maraming taon, dumagsa pa rin ang taong nagpapagamot sa akin. Hanggang sa natagpuan ko ang isang babae ng bata na ipinagamot ng kanyang magulang. Dahil daw may mga duwende na nagbigay dito ng sakit. Nung nakita ko ang batang babae, nagkaroon ako ng kakaibang kutob sa kanya. Tila kakaiba ang batang ito at mayroong espesyal sa kanya. Ginamot ko agad ito at hindi nagtagal ay nawala ang kanyang sakit na iniinda. Nagpasalamat naman ang mga magulang dito sa akin at saka nagpaalam. Ngunit bago sila umalis ay may binigay ako sa batang babae. Ito yung batong napulot ko dati na hugis puso na kulay itim na bato. Binilin ko sa kanya na iyon ang magtatanggol sa kanya sa kahit anumang kapahamakang nadarang sa kanya. Ngumiti lang ang batang babae at lumisan na sila. Lumipas ang mahabang panahon at dala ng aking katandaan ay nagkasakit ako. At dahil sa mahina na ako ay hindi ko na kayang gamutin maski ang sarili ko. Namayat ako at lalong lumubha ang aking sakit. Wala na akong nagawa, Kuya Chris, kung hindi ang manalangin na lang. Hanggang sa isang araw ay may dumating na isang babae. Pumasok ito sa aking kamalig at naupo sa aking tabi. Ayon sa babae, ay alam daw niyang mayroon daw akong malubhang sakit, kung kaya't naroon siya para gamutin ako. Tumungo siya sa aking mga kagamitan at kinuha niya ang mga sapat na kakailanganin niya upang gamutin ako. Hindi na ako nagtanong pa at hinayaan na lamang siya sa kanyang gagawin at sinimulan niya ang kanyang paggagamot. Hindi nga nagtagal ay parang guminhawa bigla ang aking pakiramdam. Napangiti ako sa kanya at tinanong kung sino ba siya at papaano niya ako napagaling. Maya-maya lang ay ngumiti lang ang babae at may dinukot ito sa kanyang bulsa. Laking gulat ko nung ipakita niya sa akin ang isang hugis puso na kulay itim na bato. At nagpakilala na siya yung batang tinulungan ko ilang taon na ang nakararaan. Napaiyak na lang ako dahil muling bumalik sa akin ang isang kabutihang ganti para sa aking nagawa para sa batang yun. Napag-alaman kong naging isang babaeng albularyo din pala siya katulad ko. Sa ngayon ay may kalakasan pa naman akong natitira sa aking pangangatawan. Kaya ko pang sumulat at kaya ko pang magbasa. Kaya naman ay nagawa kong sumulat sa inyo upang ibahagi itong aking karanasan na kailanman ay hindi ko makakalimutan at itinuturing kong tanging biyaya sa aking buhay. Hanggang dito na lang po. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Rowena. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris
ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.